Say hi here. Ako yung mga moderator ng gabi. Ako ang interim executive director ng PPS, ng Financial Public Schools. Hindi po ninyo alam na ang PPS ay po para palakasin ng mga proseso, mga sistema at mga kasanayan para sa mga estudyante at mga tagapangalaga. Kasama po natin ngayon ang second PDA, Mission Economic Development Agency, Mission Graduates, SF Department of Public Health at ang Department of Children and Youth Development. Pinapakita po ang live stream nito sa SF Gov TV YouTube channel at YouTube channel. Pero na 1,000 ang account nila. Pero po yung mga kanal na gustong access nito, pwede sana ipadala doon sa mga website na aming pinagkit. Maaari rin po nila ipadala ang kanilang mga live stream at mahahanap niyo rin po ang mga recording na ito pagkatapos po ng event na ito. Maraming salamat. Ako si Kitty Lang. Ako ay isang Public and Governmental Affairs Director sa Department of Public Health. Ako po ang isa pa sa inyong mga moderator. Kinangalak po namin na kayo din sumali ngayong gabi sa aming town hall para sa mga pamilya at tagapangalaga dito sa San Francisco ay bibigyan ng impormasyon at mga pagsagot ng mga katanungan sa pagkipag-ugnayan ng Department of Public Health at ng SSUSD. Paano po sila gumagawa ng ligtas at desisyon para at ano po ang mga iba pa mga opsyon sa programa sa katapusan ng So, kailangan po nyo din na pagsasanay sa wika, hindi lamang po ito sa ilalim ng inyong degree. Mahahanap niyo po ang option na ito sa computer audio lang. Hindi po ninyo ito magamit pag computer sa telephone. Kung ayaw niyo pong marinig ang English na channel, pwede niyo pong i-mute ang chat. Pwede po mga recording sa bawat lingwahe na ginagamit ng YouTube. Tapos po yung meeting na ito. Nais po namin pala ng panelist na bagalan ng kanilang pagbigkas para po makahabol ang ating interpreter. Tatanggap po kami ng mga tanong sa pamamagitan ng Q&A buttons pati po sa SFF TV, Facebook at ang YouTube live. Hindi po namin gagamitin ang chat. Gusto po natin ipakilala ngayon ang mga panelista sa gabing ito. Pwede pong ipakilala niyo ang inyong mga sarili pati na rin po ang team. Pwede po natin bang simulan si Dr. Susan Philip. Magandang gabi po. Maraming salamat sa mga organizer ng ganapang ito. Mahirap ito at marami pong kailangan gawin at malaking opportunity po ito. Kaya salamat po sa inyong pagbigay oras para sa gawin ito. Pangalan ko po ay Dr. Susan Philip. Ako po ang Acting Health Officer ng San Francisco. Ako ay isang adult infectious disease doctor by training at nandito po ako ngayon para magbigay ng mga sagot sa mga katanungan. Sino po ay si Anna Palidsik mula sa Department of Health. Magandang gabi. Trabaho ako sa Health Department at ang aking tungkulin ay trabaho sa SFUSD para po paunlarin ang prosesong ito at kinagagalak ko po na maging bahagi ito. Maraming salamat, Ana. Mary Yusuf, susunod po mula po sa Department of Children and Youth and Families. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Maria Yusuf. Ako ang Director para sa Department of Children and Youth. Ano po ang departamento ay sa pagbigay ng mga pondo, pati na rin sa mga estudyante mula na nagpunta po sa property tax revenue. Kami po ay committed sa pagdating po sa mga protocol at dinadala rin po namin ang ibang mga ahensya pati na rin po ang SFUSD at iba't ibang mga non-profit agency para po mas mapalakas pa ang ating mga komunidad
kasama na rin po ang ating mga kabataan at ang kanilang mga pamilya para po magkaroon sila ng mga sapat na oportunidad. Tungkulin po ng DCYF na makipagtrabaho sa Department of Public Health para po sa matutunin na may mga oportunidad po tulad ng mga after-school programming, lalo na sa mga community hub, pati na rin po ang kasama summer. At nakagalak po na bing patuto at isagutin ang inyong mga tanong. Maraming salamat. Susunod naman po ay si Mela Lausmith mula sa San Francisco Unified School District. Magandang gabi po. Nagagalak ko pong maging bahagi nito kapag si Mela Lausmith. Galing po ako sa San Francisco Unified School District. Marami po akong mga tungkulin, pero pinakatulong ko po ay nagtatrabaho sa isang group para po ayusin ang protocol na nagpalagyan sa pagbili ng mga eskwela. Nais ko pong sagutin ang mga katanungan ngayong gabi. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat. Bago po magsimula ang ating mga panelista sa pagsagot ng mga tanong, gusto lang po namin magbahagi ng mga impormasyon. Simulan po natin kay Dr. Faith. Pwede niyo po bang pag-usapan ang inyong tungkulin pagdating sa pandemya at kung saan na po ang katayuan ng San Francisco pagdating sa pagtugon sa emerhensya po sa mga paaralan at kung paano po nagagawa ang mga desisyon po. Pati na rin po sa Department of Public Health at ang kanilang relasyon sa Estadong Department of Public Health. Dr. Philip, maraming salamat po. At maraming salamat po sa Ana na maglalagay at papakita ang ating slides ngayong gabi. Salamat at kinagagalak ko muli na maging parte nito. Pwedeng pakita ang susunod na slide. Simulan. Ito, pamamagitan ng pagpapaliwanag sa tungkulin ng local health officer bilang acting local health officer. May paliwanag kung paano ang tungkulin ko at ang tungkulin ng Department of Public Health at paano siya naging kaparte ng bumubukas sa mga paaralan. Tama ninyo, pati na yung mga guro, mga staff, at iba't ibang tao dito sa lungsod na ito pagdating sa muling pagbukas ng mga eskwelahan. Bawat campus sa California ay magkaroon ng local health officer. Kasama ng San Francisco. Ang health officer isang ahente ng estado sa California. Meron silang kapangyarihan at nakapanggihan para gumawa ng mga health orders, mag-establish ng mga legal na mga dokumento bilang resulta ng mga function ng ang leadership at otoridad ng ito ay para sa kaligtasan at pag-promote ng kalusugan. Kailangan sila ay dapat isang lisensiyadong physician. Sila rin ay dapat hinihinang ng supervisors at sila rin nagdidirekta sa mga pampublikong serbisyo sa kalusugan at meron silang work na kapangyarihan sa pagbigay ng mga sakit at mga mabilis sa madali sa kalusugan sa ng publiko. Ano ba ito tungkulin? Halimbawa, hindi rin po pwedeng gumamit ng isang software na automatikong magbubukas o walang papabukas ng ating. Ang ginagawa po namin ay hinahanda para magkaroon ng condition. Maaari magbukas ang mga paaralan gamit ang mga kaalaman namin ng humihingi kami ng mga suggestions mula sa estado, pati rin sa aming mga tao, nakaka-collaborate ng mga para ang Centers for Disease Control o CDC ay isang federal na public agency sa buong United
patnubay kung paano mag-ooperate simula muli ang mga paaralan. Pero hindi sila maaaring magbigay ng batas pagdating sa mga paksa na ito. Sa mga public state departments, pwede silang gumawa ng mga desisyon at nakikita na natin ito. Sa ng abilidad sa loob ng estado, magkaroon ng mas tatag at mas malakas pang mga patnubay na ibibigay ng health officer. Ito pwedeng patuwagin ang mga pamantayan ng estado. Ang tungkulin ng health officer, lalo na pagdating sa eskwelahan, ay siguraduhin. Tapang ko na ito, pero pang paliwanag ng mas maayos. Pagdating po sa pagproduksyon ng estado, lahat kami ay tumutugon sa mga patnubay na lumalabas sa United States CDC. Sila mga eksperto na nagbibigay ng pamantayan pagdating sa pandemya. Nalifong na rin natin ang mga sarili mga eksperto na gumawa pagdating sa safe economy. At sabi nila, kung pagdating na sa orange tier, ating kinakatayuan, mga eskwelahan po na may K to 12 grade na ating bukas, basta meron silang mga COVID-19 safety measures na pamantayan para po dito sila makapagbukas. Ating tungkulan dito sa Department of Public Health, nila ng aking mga kami po ang gumagawa ng legal na mga dokumento para gawin ang health order at mga direktiba para mapayagan na magbukas ang mga eskwelahan. Pagkatapos nila itong tapusin at ng aplikasyon, maaari at iniisip na rin po namin kolektibo nating pagsisikap para po magbukas ang mga paaralan na pinakaligtas at pinaka-prioridad sa Luzon. Ano po ang COVID-19 Command Center sa ating lungsod ay responsable po sa lahat ng mga pangailangan ng buong lungsod. Ang priority ay pagbubukas ng ating mga paaralan. Gamit na si Ana Valenzik, nandito ngayon. Siya po at iba kong mga colleague ay nakikipag-usap sa isa't isa ayusin ang muling pagbubukas. Kasi ito, mula pa mula ng pandemya noong nakaraang taon. Mga school district ngayon naman po ay pinag-isipapan na kunin lahat ng mga direktiba at mga patnubay at po ang mga procedures sa kanilang paaralan. Ito ay tunay na collaboration para po talagang tunay na maging ligtas ang muling pagbukas sa mga paaralan. Meron din pong napaka-malakas mula po sa buong lungsod para po mangyari ito. Isa po itong prioridad ng may opening plan. Meron din mga minimal o pinakamababang pamantayan pagdating po sa kalagayan para po na kailangan makita ng mga paaralan bago bukas. Kailangan rin po nila sumunod sa mga criteria para po sa pagbubukas. Nakabatay po ito sa tradisyon na nangyayari sa mga komunidad. Parte po ito sa status sa state tiered system na nakabase po sa komunidad. Grade ay maaari po ang year po na yun na nagpapaalam kung tayo ang ating katawan ay nakabase po sa mga health indicators. Ilan ang mga kaso, ilan po ba ang mga pasyente sa hospital na meron COVID-19? At ano po ba ang ng mga tests? Okay po. Kung po ito, mas mababa ngayon ang bilang ng ating surge sa COVID-19. Kaya mas maganda mas
ang environment ng mga estudyante para po balik na sa mga kaagad. Ang school, ang aming mga team, katulad ng mga citizen ay napaka-suportado. Suportado po nila ang iba't ibang, mga ahensya, mga parochial school, mga childcare, summer camps, pati mga community hubs at mga programa sa higher education. Sa punto po ito, kaya na po natin magbukas dito sa San Francisco. Kung mas madali na itong magagawa. Bakit po ba ito importante? Bakit po ba kung bilang isang lungsod pagdating po sa muling pagbubukas ng mga paaralan? Alam po natin ang mga bakuna para po sa mga kabataaan mula sa kabata pa sa 16 years old ay hindi pa aprobado. Ito po ito, pero nakatanggap kami ng magandang balita na maaari na po silang um, magkaroon ng trials ng mga 11-year-olds at pababa para po sa mga 11 at pababa ay inaasahan at hindi pa inaasahan na magkaroon ng hanggang 2022. Ang mga pasensya na po, medyo nahihirapan lang po tayong marinig ang ating argument. Meron pong mga articles sa ating medical journals dito po sa Estados Unidos. Alam rin po natin na meron pong mga issues pagdating po sa kalusugan ng mga kabataan, mas lalo na po ang mga teenagers. Pati na rin po ang pag-angat ng mga suicide ideation. Kaya po kami ay pinagsisikapan namin na maging bukas ang ating mga paaralan. Alam din po namin na meron tayong mga colleagues na nagtatrabaho sa mga emergency room. Alam kong na mahirap itong taon na ito, mas lalong-lalo na sa mga bata. Pati na rin po ang mga magulang at mga tagapangalaga ay hindi nakakabalik sa trabaho dahil inaasahan po nila ang pangangalaga ng mga anak sa pamamagitan ng mga paaralan. Kaya ang pagbukas po ay magbibigay ng estabilidad para po sa mga pamilya. Kaya kadalasan po ang lungsod ay ipapagpatuloy po ang pagpondo sa community hubs. Po, para po sa mga rason na ito, naiintindihan na po namin ngayon kung paano bukas at ligtas ang mga paaralan. Naglabas po kami ng statement sa Department of Public Health at gusto ko lang pong isupad muli na kailangan na natin bukas muli ng ating mga paaralan at gawin ito ng pinakaligtas hangga't maaari. Para kailangan po natin itong gawin para po sa kalusugan ng mga pamilya, mga estudyante, mga guro at ibang natin sa mga clinic at trabaho ko po ito bilang isang health officer na siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan. Totoo po ito para sa buong lungsod at na rin ang paaralan na nasa dito. Para po natin social health, mental health ng ating hindi na po aking kasama sa katrabaho ko para bigyan tiwala pa ang muling pagbubukas ng mga paaralan. Gusto ko pong pasalamatan ulit ang lahat ng inyong ginagawa para po gawing ligtas at maging maunlad ang San Francisco dahil po maganda po ang ating katayuan ngayon kumpara sa ibang mga lungsod. Kami muling pagbubukas at effort na ito. Pamamagitan po ng pagtulong sa inyo at pagsiguro ng ligtas at malusog na pagbalik sa paaralan.
So lang po magbigay ulit ng overview sa application process kung bubukas sa mga paaralan. Ako po ang team lead sa ah, meron kaming mga tatlong function. Itong sa box na nakikita ninyo, mga open application. So, tumatanggap na po kami ngayon ng mga opening applications na meron po tatlong bahagi. Ang unang parte po nito ay isang application, meron po siya review, at meron din information na ibinibigay ang school site tungkol sa kanilang gusto. Kabilang na ito kung paano ito linisin, kung paano ang kanilang definition, at lahat ng impormasyon tungkol sa kanilang skills of today para sa paggawa ng Philippines. Pero din tayo ma-expert sa nito. Meron din po kami ng mga tao na pumupunta sa bawat site para gumawa ng site assessment sa bawat eskwelahan para siguraduhin sila ay in compliance pagdating sa mga prevention measures. Gusto na namin subaybayan ang mga complaint at siguran ito para siguraduhin sila ay nananatiling compliant sa lahat ng mga measures na binibigay namin. Pangalawa, sinusuportahan namin ang mga komunidad sa pamamagitan po ng pagtangkong katulad nito. Namin ang mga pagtugon sa kanilang mga concern o mga problema o hinaing at hamon na kanilang hinahabol. Nag-o-open po kami sa kanila kaya para po magamit nila ang mga kinakailangan ng pagkain. At tumatanggap po kami at tumutugon sa mga maraming mga tanong mula sa komunidad, pati po yung mga pamilya, mga sosyo, sa siyempre, kahit po gamit sa email o sa telepono. At kami rin po ay nag-aayos, sumasali sa mga meeting at mga town halls katulad nito. Ang town hall na po ito ay tungkol sa mga paaralan at mag-host po kami ng town hall sa susunod sa hinaharap tungkol po sa ating sports para sa mga kabataan. At meron din kaming team na humaharap sa mga investigasyon ng o exposure habang pandemya. Kabilang po dito ang gender skills programs at mga colleges. Nakikipagtrabaho rin po kami para imbestigahan ang mga test results na ito at para po i-report ito ng pinakatama hangga't maaari. Gaya po ng sinabi ni Susan, kami po ay nakikipagtrabaho sa kanila para sa mga direktiba at mga buhay na kinakailangan ng mga eskwelahan ay ipatupad para siguraduhin na ito ay ligtas maaari. Kailangan namin gamitin ang mga impormasyon mula sa Estado, sa Department of Public Health at PAL-OSHA at pagbigay ng mga plano sa muling pagbubukas. Ang mga support po ng para sa mga paaralan, hiningi po namin ng araw-araw ng sintomas screening mula sa mga estudyante at mga staff. Gumagawa rin po kami ng mga maliliit na mga cohort. Naayusin po namin ang entrance at pati po ang paggalaw sa loob mismo ng eskwelahan. Meron din po mga screening testing para mga staff depende po sa tier natin. Meron po may paggawa ng opsyon pagdating sa distance learning. Wala po sa mga estudyante yung mga karamdaman o merong mga underlying health conditions. Gumagawa rin po kami ng mga plano sa school communications o sa pagkomunika sa mga paaralan. Po ang mga halimbawa ng mga specific measures, pero meron din po universal na mga measures na nalalapat po sa San Francisco. Kasama na po dito ang panakot sa mukha at na rin po ang physical na pagdistansya, mga pagsasayan po ng paglinis, katulad ng paghugas ng kamay, pagdisinfecta, paglilinis, at po tayong pag-testing para kung may nararamdaman ng mga sintomas, at pati na rin po ang ating case identification, pati na ang pag-contact tracing. Meron din tayong mga numero ng mga
ng mga paaralan na bukas na muna lang po. Nakikita niyo po dito sa graph sa ating kaliwa, meron po tayong 19,000 kabilang na po ang mga staff, na nagkaroon ng meron nakikita po ninyo sa slide na ito, dun po sa tabing Siyam Libo, meron po 108 sa 108 kaso sa loob nito, o less than 5 o higit sa 5 ganap sa eskwelahan. Meron pong mga 108 cases pero less than 5 lang po ang nagkaroon ng kaso na nadala sa mga paaralan. Hindi ko po masasabi kung sino po ito dahil po, ito ay pribado. Ganito po kaliit ang kaso ngayon. Ito po ay pinapakita na meron pong compliance sa mga paaralan at ligtas na po pumasok ang mga estudyante. Regular dito, meron po tayong saktaan at ibang mga site na open, pero hindi po higit sa 5 ang numero ng mga outbreak na nagaganap sa mga paaralan. Pero hindi po ito pwede itagay sa individual na dito. Pwede po tayo maging ligtas mas lalo po kung tayo ay sumusunod sa mga compliance measures. At sa pinakahuli po, nakikipagtrabaho po kami sa mga paaralan pagdating po sa kanilang mga applications. Ganito po bukas. Nakatanggap na po kami ng 7 na mga letters of interest. Nagsimula na po kami sa proseso nito. Nagkaroon na po kami ng applications at nakikipagkita na po kami sa kanila. Meron na po kami 58 schools na bumisita at meron na po kami naprobuhan ng 55 schools o 55 mga paaralan. Lahat po ito ay schedule na naman po sa April 12 at ito po ay naprobahan na ng health department at nagkakagalak po namin sa lahat ang mga schedule ng pagbukas sa mga paaralan sa April 19. Kami po ay nagrerepaso na ngayon para po ito ay on track o nasa tamang oras. Sige po sa lahat, gusto namin ipaliwanag sa inyo, out of school time kapag po ang sport, po ang patnubay nakalagay dito. Meron pong 2 programa sa mga kabataan na po kami napuntahan sila ay pwede po community hub at pwede rin po silang sumali sa isa pang programa. Kasama po dito yung outdoor programs namin, pati na po ang mga community hub, pang extracurricular na mga aktibidad. Ang description lamang ay maaari ang mga indoor or nasa loob ng mga sport o high contact sport. At ito po ay dahil indoor sports ay mas mapanganib ang aktibidad kumpara sa labas or outdoor activity. Gusto po natin itong gawin sa hangga't maaari. Ito po ang unang pagkakataon na yun offer ng indoor. Pag-uusapan pa po ito ni Maria Su, pero hindi po maaaring gamitin ng mga estudyante ang space na ito sa community hubs pag po bumalik na sila sa kanilang mga paaralan sa distrito. Nagkakaroon po kami ng separate na town hall tungkol po sa sports sa mga paaralan sa susunod na buwan. Yun lamang po. Salamat. Salamat kay Dr. Philip Ano. Isa po sa pinakamagandang paksa ay tungkol sa before and after school ng mga opsyon para po sa mga tagapangalaga at mga magulang. Ngayon po, ibibigay natin kay Mele ang mga tanong mula sa mga magulang. Kung ano-ano ba mga opsyon nila pagdating po sa in-person at pagdating po sa after school matapos po sa oras ng instruction sa loob ng paaralan.
Ano po ba ang pamantayan ngayon sa spring? Ano po sa pagbalik nila sa mga classroom? Ano meron din pong mga katanungan pagdating po sa hatid at pagsundo. Dahil marami pong mga pamilya hindi walang fleksibilidad pagdating sa hatid sundo ng paaralan kapag sa gitna ng araw. Ano po ang mga option nila para po magkaroon ng hatid at sundo sa mga araw na ito? Maraming salamat. Pasensya na po. Wala po akong madaling sagot o kaya mga sagot na hanap ng iba. Ito po ang paghamon ngayon sa muling pagbukas sa mga paaralan. Ang pamantayan pong tinatawag hindi natin tinatawag na pamantayan kaya bilang Department of Public Health, marami pong mga protocol, kalusugan at kalikasan na kailangan natin sundin mula sa DOH. At meron din pong mga kasunduan sa mga paano ipapatupad ang mga guidelines o patnubay na ito. At ang kahirapan po ay kakulangan ng distansya, hindi rin namin ngayon maibibigay ang after school program pagkatapos po ng unang pagbabalita. Kinikilala po namin na mahirap ito sa mga pamilya at mahirap po ito at marami po namin at masusi po pinagsikapan po namin tugunan ito at po namin ngayon ito maibibigay sa katapusan ng school. Marami rin po nananawagan sa maagang pagpapalabas or ah, Miyerkules at nakikipagtrabaho po kami sa mga kasamang organisasyon. Kung maaari po namin ibigay ang aftercare ng Miyerkules. Hindi po lahat ng mga eskwelahan nag-aarang magbigay nito dahil po ang mga community organization natin ay merong mga paghahamon o merong mga kapiratan pagdating sa staffing dahil wala po silang mga staff sila makapag-hire ng mga bagong staff para ibigay ang mga serbisyong ito. Meron po ako nakikitang mga tanong, gusto niyo po bang putahin ko? Yun lamang po ang impormasyon na pwede kong ibigay sa inyo tungkol sa after school, pati na rin po sa bago po ng school. Wala po naman sa lungsod, Maria. Meron pong mga tanong tungkol sa iba't ibang oportunidad, pinaplano ng lungsod ibigay. Ano po ang kapasidad ng lungsod ngayon na ibigay sa mga community? Yung binanggit ni Ana kanina, 'pag nagsimula na ang paaralan, ano bang mga, karagdagang impormasyon tungkol dito pagdating din sa summer plan? May mga katanungan sa hindi po ba sapat po ang Rec Department, pati na rin ang San Francisco Public Library at ang mga non-profit agency natin ay gumawa na ng mga community hubs, initiatives at, ito ay pang-basics ng mga eskwelaha kung saan yung mga pamilyang nangangailangan para magkaroon sila ng, mas malaking suporta. Kadalasan po mga non-profit agency ang nagbibigay nito at kadalasan staff. Lahat po ng ating mga CBO, mga organisasyon ngayon ay talagang nagiging pasinan ng mga hub na ito. At ang resulta po nito, hindi sila puwedeng magpatakbo ang mga CBO after school program. Ako ngayon pong summer, gusto nating itayo ang Summer Together Initiative. Isa itong coalition ng mga iba't ibang departamento ng lungsod kasama na ang Rec and Park pati ang mga ahensya ng nonprofit sa mga pribadong kampo. Inisyatibong ito ay para po suportahan ang ating mga public school pamilya para po magkaroon sila ng oras sa summer, ayusin o agapan ulit mga nawalang pagkakataon ng pag-aaral
At para hayaan po ang mga paaralan, ang mga estudyante na matagal na nasa loob ng mga bahay na makipaglaro ulit at makipag-ugnayan ulit sa kanilang mga kasama at sa kanilang mga ibang adults. Ang aming pong layunin ay gumawa ng isang pamantayan na normal para maging normal na muli katulad ng dati. Katulad ng pagpunta sa mga kampo, pagsasama at mabuo ulit ang habit na ito. Para 'pag nagsimula na ulit ang paaralan or handa na sila. Magiging prioridad po namin ang mga high population o yung mga malaking mga pangangailangan. Lalabas po kami ng impormasyon sa aming website sa summertogether.org. Simula po sa susunod na linggo, ah, malalaman na po ng mas maraming mga pamilya kung saan ano po mga pamantayan ng mga grupong ito at kung kailan po ang puwedeng enrollan. Sasabihin ko po sa inyo na ang enrollment ngayon ay magsisimula sa April 19 para po sa mga prayoridad na populasyon at para sa heneral o pangkalahatang populasyon magsisimula po ito sa Mayo 8. Ito lamang po ang sagot ko ngayon. Para po sa ating tinitirang oras, sasagutin po natin yung mga tanong na tinanong ng mga ating registrants na nagmumula sa iba't ibang grupo. Meron din po kaming mga tinatanggap na mga tanong na live galing po sa ating Facebook at YouTube. Hindi po namin sila lahat masasagutan ngayon. Ngayon po meron kaming 250 questions. Ilalagay po namin ang mga sagot sa mga tanong na ito sa aming website at sisimulan ko muna ang tanong na ito para ito kay Mele sa SFUSD. Ano ang mga opsyon ng transportasyon para sa mga estudyante? Mas lalo na dun sa mga sumasakay sa pampublikong transportasyon. Pagdating naman sa opsyon ng transportasyon, basta estudyante, individual na educational learning plans or hindi kami magbibigay sa kanila ng general na transportation. Nakikipagtrabaho kami ngayon sa SMMA sa pagbigay ng mas marami pang mga bus. Pero nakakapagtugon pa rin kami para sa mga special needs na estudyante, pero wala kaming ibang opsyon para sa ibang estudyante kasama dito. Nakikipagtrabaho pa rin kami kay MTA at ang MTA ay makakasagot sa ibang katanungan. Maaari sagutin ang marami pang serbisyo. Mga crossing guard din ay hindi makakapasok mula sa mga paaralan dahil sa pandemya. Hindi sila makakatulong sa traffic control para suportahan ang mga estudyante at mga magulang na galing sa pampublikong transportasyon. Maraming salamat din. Susunod na tanong naman, nakatanggap kami ng mga iilang na tanong tungkol sa pagkuha ng COVID test o kung kakailanganin pang kumuha ng COVID test sa mga estudyante o babakunahan mo. Nakakuha rin kami ng mga tanong mula sa mga estudyante at mga pamilya. Hinihikayat na magpabakuna at kung maaari bang magbigay ng mga bakuna sa mga paaralan. At napakaimportante ng tanong na ito. Hindi required ang mga estudyante na magpabakuna bago sila bumalik sa mga classroom. Tulad ng binanggit ko kanina, yung mga kabataan na 16 ang edad ay hindi pa maaaring bakunahan. Pero papayagan silang magpabakunahan 'pag lumabas na ang FDA ng awtorisasyon para magpabakuna sila sa susunod na buwan. Ang mga estudyanteng 12 years old or younger
ay mapapabukunahan ng Enero ng susunod na taon. Pagdating naman po sa testing, hindi sila required na magpa-test 'pag tayo ay nasa orange tier para maka-book ng mga paaralan. Kasi guys, na kahit na walang vaccination ang mga estudyante o kahit walang testing mga estudyante, maaari pa rin silang makabalik sa kanilang paaralan at sabi ko sa alam namin na nangyayari na rin ito sa buong, Estados Unidos. Maraming salamat po Sir Philip. Meron nakikita ko na nakataas ang iyong kamay. Maraming salamat. Gusto ko lang rin sagutin tungkol sa testing, ah, kung naalala ko ninyo na sinusunod namin ang, California Public Health pagdating sa mga kasunduan nito. Kami ay required na magbigay ng mga testing sa mga estudyante, pero walang estudyante ang hindi mabibigyan ng opsyon na magpa-test. Pero nagbibigay kami ngayon ng serbisyo natin, ito ay sa kasunduan sa amin. Bigyan ng mga estudyante kung paano magpa-test. Meron kaming 4 na test center sa buong lungsod at ang mga estudyante ay maaari magpa-test sa kanilang paaralan sa isang rotating basis. Maraming salamat. Isang tanong mula sa ating Zoom participants. Sa tingin ko maaari mo 'tong sa early education ay hindi parte ng, sa mga paaralan na nag-a-apply sa opening. Bakit wala silang tracker or dashboard para pagdating sa strict, reopening? Ang isang ticket sa isang elementary school ay hindi nakikita sa isang early ed site. Tinatanong ko na 'to matagal, mula pa nung Marso pero wala pang sumasagot sa akin. Maraming salamat sa katanungan ito. Kami ay nagbigay ngayon ng iba pati ng patnubay para sa chance sa mga edad na 0 to 12 years old. Ang education sites ay nakapaloob dito sa wala kaming application process. Kami ay nag-a-apply sa childcare. Kasama ito sa patnubay. Pinapatupad namin ito pero hindi nakakapag-apply sa isang para sa susunod nagawa ngayon sa loob ng school week. Naiintindihan po namin na ito ay merong double standard pero ito po ang ginagawa ngayon sa buong lungsod. Pero nakikipagtrabaho po kami sa school district nito para magkaroon siguraduhin na lahat ng mga early education sites ay ligtas para sa kanilang muling pagbalik. Maraming salamat. Maraming salamat. Ang susunod na tanong ay direktado kay Dr. Philip. Posible po ba na gawin ang high school graduation sa labas sa pamamagitan ng social distance at pag-imbita lamang sa mga pamilyang malapit sa mga salitre? Alam nating lahat at alam ko na napakahirap ng taon na ito para sa ating mga seniors na graduate ngayong araw at alam namin na gusto nilang makapagtipon sa kanilang mga kaklase at mga kaibigan pati na ang mga pamilya. Kaya't pinagtatrabahuhan namin ngayon para gawin ito ng ligtas. Ngayon na natututunan na namin sa pandemya na mas ligtas ang pagiging outdoor kaysa sa loob ng bahay. Dumadagdag ito sa lebel ng kaligtasan at nakikipag-usap kami ngayon para planuhin ito para ipatupad ang in-person graduation kasama ang pisikal na pagdistansya, masking at malalaman niyo pa ang iba pang detalye sa susunod na mga araw. Maraming salamat. Dr. Philip, sa tingin ko meron pa isa pang tanong po para sa inyo.
kami ng ilang tanong tungkol sa COVID variant. At kung kailangan ba nilang alalahanin ito lalo na 'pag tumataas ang bilang sa buong bansa. Ano pong puwedeng ibigay ng sagot tungkol dito? At ngayon na nga tayo'y pumupunta na sa pang-wave, um, magsasara ba ang mga paaralan? Napakaimportante po ng tanong na ito tungkol sa variant. Lalo na po yung 117 yung minsan natawag natin na UK variant dahil dun ito nauna po sa lahat sa San Francisco, meron po tayong napakahusay na academic at scientific partner sa may UCSF at sa Zuckerberg General Hospital Hub. Sila po ang nag-aaral at tatalakay sa mga variants na ito. At ang nakikita po natin sa San Francisco, na B117 levels na nahahanap natin ay napakababa. Iba po ito, kumpara dun sa mga inire-report sa Michigan at sa ibang parte ng bansa. Tayo po ay nasa ibang sitwasyon dito sa San Francisco, pero alam po namin may mga paghamon din yung B117 ng ibang kaso sa na ito po ay nauugnay sa pagdating sa youth sports at, ito po ay kinokonsidera namin pagdating po sa gusto naming gawin para po paliitin ang transmission sa ating mga kabataan. At parte po ng ano na yun ay, gawin ang in-person, um, kami rin ay sigurado na kahit na marami po tayong gagawin, San Francisco pa rin ang pinakamahusay pagdating sa, kaso ng mga Sustainable. At mas lalo na rin po sa layunin na magpabakuna ang mga tao. 50% lang po na eligible po ay eligible na magpabakuna. Sinusunod po namin ang, ang patnubay ng governor. Lahat po ng 16 and up ng April ay eligible na magpabakuna. Kapag po kayo eligible na, siguraduhin po ninyo na kunin niyo ang bakuna na makakalaban po nitong COVID-19 at makakatulong rin po sa hinto ng paglaganap na binabansayan. Ito po ang ito po ang kailangan natin para po mapanatiling mababa ang bigay ng kaso. At uulitin ko po ulit, gagawin pong, available ang vaccine para po sa mga kabataan kapag ito ay handa na. Maraming salamat, Dr. Philip. Ang susunod na katanungan ay sa inyo po ulit, Dr. Philip. Ano po tayong mga tanong na nakukuha at natatanggap kung bakit ang mga patakaran sa pagpapabukas ay hindi, lined up o uugnay doon sa mga pamantayan ng PH. Pwede mo bang pag-usapan kung sino yung mga kasama dito at paano ginagawa ang mga desisyon na ito at paano binubuo ang paghahanda? Maraming salamat. Tingin ko ito ay tungkol dun sa 3 talampakan ng mga estudyante at meron pang 6 na talampakan ng distansya ng mga adult at sa mga ibang mga rason po dito ay dahil sa siyensya na ating dine-develop at nalalaman na ang pagtuturo po ay dahil sa mga bata, nakikita po natin ang virus na ito, ang SARS-CoV virus na nagko-cause ng COVID-19 ay mas maliit ang, ay hindi po kasi, nakahawa o mabababa ang transmission ng bata. Sa buong bansa po, pati na po ang CDC, dinokumenta nila na maaaring muling magbukas ang in-person instruction basta merong distansya ng 6 na talampakan o kasing liit na 3 talampakan. Kahit po ganito na mapapanatili po kasi ito para sa mga kabataan, para sa mga magulang o
Ito po ang rason kung bakit ito ito po ang rason kung bakit iba na ang mga patakaran tungkol dito. Si Dr. Colf po ng Public Health naniniwala po na tama ito at kailangan po natin tingnan ang siyensya, ang data at ang mga para po bigyang ng ating karanasan pagbibigay ng COVID-19. Distansya or makakapagdistansya ay ligtas pagdating po sa komunikasyon at hindi po nito mabubulutan ang panganib ng transmission pagdating po sa in-person learning. Maraming salamat, Dr. Philip. Bale, pwede mo bang pag-usapan ito mula sa school district? Maraming salamat, Dr. Philip, sa paliwanag ng mga kondisyon na ito sa state para makita nila kung anong ilalagay dapat dun sa mga patnubay na nakasulat ngayon, kung anong idadagdag sa mga patnubay na iba pa. Ang nangyayari ngayon sa ating school district, meron tayong mga labor partners na nakikipagtrabaho sa atin at kami nakikipagkita sa kanila para siguraduhin na ang impact ng mga kasunduan, pati na rin ang mga protokol sa mga kalusugan at kaligtasan ng mga paaralan. Kapag nakikipagtrabaho tayo sa mga labor partners, naayos natin ang mga safety guidelines at naiiba ito depende sa aming kasunduan. At respeto sa distansyas, pinag-usapan namin ito kasama ang aming mga union noong Enero at doon kami gumawa ng kasunduan tungkol sa distansya ng in-person learning. Paminsan-minsan sa aming mga agreements, nagbabago kami ng guidelines sa patnubay at minsan pinapanatili din namin ito. Depende sa distansya. Depende sa pinag-uusapan. Sa ngayon, 6 feet apart o 6 na talampakan distansya pa rin ang itinatalaga namin sa mga paaralan. Ito yung distansya sa bawat estudyante, pati na rin sa mga adult o mga teacher. Lagi itong 6 na talampakan distansya. Salamat, Mary. Marami kami mga tanong mula sa mga community-based organization na pinag-iisapan na rin at pinag-aalalahanan na rin ang pag-hire ng kanilang staff. Anong mga protocol sa kaligtasan ang kailangan nilang pag-isipan bago nila simulan ang kanilang programming? Kailangan ba nilang kausapin ang mga paaralan, mga founder o kaya mga funder na tutulong sa kanilang programa? Kailan ba nila malalaman kung kailan sila babalik sa trabaho? Maria? Maraming salamat. Gusto mo lang ako muna, pero siguro ibibigay ko ito kay Meli pagdating sa pag-aaral sa mga paaralan at ibibigay ko rin kay Ana pagdating naman sa safety health protocol. Pagdating naman sa mga non-profit agency at ang pagbukas ang mga after-school program nila at ang mga programs, maybe ng DCYF ay nais makipag-usap sa kanila. Para sa taon na ito, ang layunin namin ay ipalawakin ang summer program na handog. Kung meron kayong summer programs, mangyaring tawagan lamang kami. Pwede nyo puntahan ang aming website sa dyf.org at pagdating naman sa mga protocol sa kaligtasan, gusto ko na ipalala sa lahat. Katulad ng sinabi ni Dr. Philip, ang DCYF ay nagbibigay pondo para sa in-person community hubs. Para ngayon mga iilan na buwan na ang lumipas. Kami ang mga ahensya ay sumusunod sa mitigation requirement na isinasaan ng Department of Public Health. Wala pa naman kami na naranasang major outbreak sa aming hub. At yun ang pinakapangunahing protocol ay ang pagsuot ng panakip mukha o ng mask. Kapag sila ay nasa hub, naka-mask,
napapanatili namin ang mababang bilang ng infeksyon at maliit outbreak. Tatanungin ko rin si Nelly at Ana para tumulong sa pagsagot ng tanong na ito pagdating sa pag-access sa mga paaralan at kung ano man ang mga kailangan ang mga hindi ko nasagot pagdating sa mga protocol. So, pwede ko pag-usapan ang pag-access sa mga paaralan. Yan ay 100 o 100 naka-focus sa pagbalik sa mga in-person sa high school. Pati na rin ang pagbigay ng athletics sa mga high school pamangkin ng aming mga pasalidad. Para po maging handa ang ating mga paaralan sa in-person school, hindi po kami magbibigay ng especially para sa mga community-based organization sa susunod na 6 na linggo. Pag-uusapan po namin ito kasama ang DTYF tungkol sa magiging itsura sa mga programming. Alam namin ito ay importante na magkaroon ng community-based organization sa aming mga paaralan na magbibigay ng mga services para sa ating mga estudyante. Pero sa susunod na 6 na linggo na ilalaan lang namin ito para sa hindi pa po namin ibubukas para sa mga community-based organizations ang aming paaralan. Pwede rin pag-usapan tungkol naman sa kaligtasan. Gagawin po namin ito available sa ating mga website, pero yung pong patnubay, tawag namin out of school time guidance, para po ito lahat ng mga programa sa mga oras na bukas sa paaralan. At kasama po dito yung mga learning hubs na tutulungan sa distance learning. Programming. Ang guidance po namin ay nag-establish ng protocol para po mapatakbo ang mga programang ito ng ligtas. Kasama po yung mga community-based providers. Dapat po nilang sundan yung mga maraming salamat. Maraming salamat, Ana. Maraming salamat sa lahat ng mga panelista. Masalo na po ang panonood sa akin ngayon. Pasensya na po, hindi namin masasagot lahat ng mga katanungan ninyo ng pangkasalukuyan. Namin paalam sa inyo. Pwede nyo i-send information. Gusto ko salamatan ng Department of Public Health, ng Department of Economics, the second PTA, Future Graduates, Admission and Economic Development Agency. At din na rin ang mga tauhan sa Biandas na tumutulong sa pag-aayos nito. Maraming salamat po sa bawat isa. Ibabigay ko na po ulit kay Hype. Napakabang hamon po ng taon na to at marami pong mga katanungan na hindi namin nasasagot ngayon. At po tayo ngayon ay salamat sa inyong mga tanong na naging gabay namin sa aming paggawa. Gagawa pa po kami ng mga town hall pagdating po sa sports. So, paalam sa amin kung anong klase mga impormasyon ang kailangan ninyo para po masuportahan ang inyong mga makapahanap po na recording ng webinar na ito sa SSW. Pati na rin po sa aming YouTube channel. Meron din po kami impormasyon na nakalagay sa Second District PTA website. Pati na rin po sa Parents Public Schools San Francisco. Marami pong salamat ulit sa pagdalong ng gabi. Manatiling ligtas at maging malusog. Maraming salamat at magandang gabi.